Si Zenos ay isang talunang ipinanganak sa mga squatter na kalaunan ay naging isang napakalakas na manggagamot habang bumubuo ng sarili niyang harem ng mga babaeng halimaw. Nagsisimula ang kwento sa kaharian ng Herseth, isang bansa kung saan karamihan sa mga tao ay manggagamot. Sa bansang ito, ang mga manggagamot ay ikinakalat sa 3 antas. Ang manggagamot ay 2 antas kung kaya lang nilang pagalingin ang mga bahagyang sugat, 2 antas kung kaya nilang lubusang pagalingin ang apektado, at 1 antas kung may sapat silang lakas upang gawing mas mabuting lugar ang mundo. Napakahalaga ng mga manggagamot sa ekonomiya ng bansang ito, kaya't ang pangunahing akademya ay may iisang layunin lamang: turuan ang mga estudyante ng mataas na antas ng mahika sa pagpapagaling at tulungan silang makakuha ng lisensya upang masimulan ang kanilang paglalakbay bilang opisyal na mga manggagamot. Gayunpaman, sa mga sulok ng kahariang ito, may mga nayon at squatter na hindi pa naaabot ng ganitong formal na edukasyon na nangangahulugang ang mga tao roon ay walang lisensya upang magsagawa ng pagpapagaling. Sa isa sa mga nayon na ito nakatira ang ating bida, si Zenos, kasama ang kanyang kapatid na babaeng elf na si Lily, at pareho silang nagkakandara pa upang mabuhay sa kanilang malupit na buhay habang naninirahan sa isang marupok at sira-sirang bahay. Si Zenos ay isa ring manggagamot at kahit wala siyang lisensya upang magsagawa ng pagpapagaling, hindi iyon naging hadlang sa kanya upang tumulong sa mga tao sa kanilang bayan na walang kakayahang magpagamot sa mga opisyal na manggagamot. Sinisimulan niya ang kanyang araw sa pamamagitan ng pagpapagaling ng isang tao sa kanilang bahay, saka siya umaalis para sa isang tawag sa bahay. Iniiwan si Lily mag-isa sa sira-sirang barong-barong, kung saan siya ay masiglang nagsisimulang maghanda ng hapunan para sa kanyang kuya. Ilang segundo pa lang ang lumilipas. Isang espiritu na nagngangalang Carmilla ang biglang bumisita sa kanya, nais ding matikman ang kanyang luto, at inihayag na siya rin ay kanilang kasamahan sa bahay, at gusto lang siyang batiin ng magandang umaga bago muling bumalik sa kanyang silid. Pagkaalis ni Carmilla, pumasok naman ang isa pang dalaga na nagngangalang Zofia. Tinatawag si Zenos, kasunod si Linga, na nais ding ipagamot ang sarili kay Zenos. Sa kanilang kilos, mukhang parehong may gusto kina Zenos ang dalawa, at huwag nating kalimutan ang bunsong kapatid na si Lily na nanumpang magiging asawa siya ni Zenos balang araw. Sa anumang kaso, umupo sina Linga at Carmilla nang biglang sumulpot sa pintuan ang isa pang babae na si Lo, na nagsasabing dumaan din siya para sa kanyang araw-araw na aliwan. Hindi pa nga talaga nagsisimula ang kwento, pero may harem na agad si Kuya, ang Wild Nun. Habang sabik na nakaupo ang mga dalaga sa paligid, patuloy na nagluluto si Lily nang may tiyaga para kay Zenos at tinanong ang mga babae kung balak ba nilang sumali sa kanila sa hapunan mamaya. Nang sumagot sila ng oo, natuwa si Lily at sinabi niyang inaabangan niyang makasalo silang lahat sa isang sama-samang pagkain, sabay na alala niyang kailangan pa niyang isampay ang labada. Lumabas si Lily at sinabing bantayan muna ng mga babae ang niluluto. Ngunit imbes na bantayan, kinain ng mga babae ang lahat ng laman ng palayok. Samantala, si Lily ay nagpapahinga habang nagsasampay ng damit sa labas at nakatulog. Habang iniisip si Zenos, sa loob ng bahay ay nag-uusap ang 3 babae kung sino ang dapat sisihin sa pagkain ng hapunan ni Zenos, at sa huli ay gumawa sila ng plano na magluto ng kaparehong putahe bago pa ito makauwi. Ngunit nagising si Lily at, sa isang nakakatakot na tono, hiniling na ipaliwanag nila kung paano at bakit naging magulo ang kusina. Nagbigay ng iba't ibang palusot ang 3 babae, sinasabing masyadong komplikado para ipaliwanag, pero nabasa ni Lily ang kanilang kasinungalingan. Binigyan niya sila ng huling pagkakataon. Sabihin ang totoo o harapin ang kahihinatnan. Si Sofia ang unang hindi nakatiis sa tensyon at umamin na kinain niya ang nilagang ulam dahil napakabango nito. Ikinuwento ni Linga na kusang gumalaw ang kanyang mga kamay at bibig, habang si Lo naman, na mas prangka, ay hindi na nagbigay ng dahilan at simpleng pinuri na lang ang luto ni Lily. Habang si Lily ay galit na galit sa loob, tahimik lang siyang nagngingit-ngit habang iniisip ng 3 babae kung paano sila makakalusot sa sitwasyong ito. Nagsimula silang magsisihan muli, pero napunta ang usapan kay Zenos at nagsimula silang magpantasyang kung ano ang ipapagawa nila sa kanya pagbalik niya. Binanggit ni Linga na magaspang ang balahibo ng kanyang buntot at gusto niyang haplusin iyon ni Zenos. Sabay sabing madalas naman daw itong gawin ni Zenos. Pero hindi naniwala si Lo at iginiit na hindi magpapaligaya si Zenos ng kahit sino maliban na lang kung isang mama na may 6 na pandisalang ABS gaya niya. Habang nagtatalo ang dalawa kung sino ba talaga ang mas gusto ni Zenos,
Si Zofia, ang tanging may katinuan kahit medyo baliw, sa mga Beast Girl ang nagpatahimik sa kanila at sumang-ayon si Lily, iniisip na magagalit si Zenos kapag nakita silang nag-aaway. Ipinahayag ni Lily ang kanyang pag-asang magkaayos silang lahat dahil tunay niyang nais na magsalo-salo sila sa hapunan. Nauunawaan ang nararamdaman ni Lily, humingi ng tawad ang 3 Beast Girl sa kanya at nangakong tutulong sa pagluluto ng hapunan. Gayunpaman, wala nang sangkap si Lily upang muling magluto. Sa sandaling iyon, bumaba si Carmilla at nang malaman niyang kinain ng 3 pasaway ang lahat, nagbanta siyang lulunukin ang kanilang mga kaluluwa bilang parusa. Nagpasya si Lily na patawarin sila sa kondisyong magdala sila ng mga sangkap. Masaya silang pumayag at agad na tumakbo palayo upang makatakas sa galit ng espiritong nagngangalit. Pagkaalis nila, umupo si Carmilla sa tabi ni Lily at pinayuhan siyang huwag maging masyadong maluwag sa kanila dahil paulit-ulit lang silang magdudulot ng gulo. Ngunit iginiit pa rin ni Lily na gusto niyang magkaayos silang lahat kasama si Carmilla at umaasang matatapos niya ang hapunan bago makauwi si Zenos. Kung tungkol kay Zenos, pauwi na siya nang mapansin niyang may Beast Girl na yakap-yakap ang tiyan sa sakit. Isang mataas na ipinanganak na maharlika ang huminto sa dalaga, hinila ito sa buhok at pinagalitan dahil tumakas daw ito mula sa kanyang bahay, isiniwalat na alipin niya ito. Hinila niya ito pabalik sa sementeryo, ipinapahayag ang kanyang matinding pag-ayaw sa isang demohuman tulad niya at sinabing ang isang maruming nilalang gaya niya ay nararapat lang ilibing sa isang mababang uri ng libingan. Pinagbagsak niya ito sa isang puntod, ngunit biglang may umusbong na maitim na aura mula roon at pumasok sa katawan ng dalaga. Hindi na mamalayan ng lalaki, patuloy niya itong sinisipa, ngunit sanhi ng maitim na aura ay nawalan ng kontrol ang dalaga at inatake niya ang maharlika gamit ang kanyang mga kuko. Ang lalaki, na ganap na walang laban sa kanya, ay napilitang tumakas sa kabaligtarang direksyon. Matapos masugatan, tinangkang tumakas ng amo ni Till at nasalubong si Zenos sa daan. Hindi kilala kung sino si Zenos, sinabi ng siraulong lalaki na ang kanyang alipin ay nabaliw at bigla na lang siyang inatake. Nagmamakaawa siyang tulungan siya ni Zenos at hindi nagtagal, dumating si Till upang tapusin siya. Habang tinititigan ito ng mabuti, napansin ni Zenos ang napakalakas na itim na enerhiya na nagmumula sa katawan ni Till at agad niyang gustong malaman kung ano ang ginagawa ng lalaki sa kanya. Ngunit ang enggot ay nagsabing nagtatrabaho lang daw siya. Sa karagdagang pagtatanong, inamin niyang nagbubungkal lang daw sila ng lupa. Pagkatapos noon, hinimok niya si Zenos na dalhin siya sa ospital dahil sa tindi ng kanyang mga sugat. Nag-alok pa siya ng bayad kay Zenos kung maaalis nito si Till. Sa mismong sandaling iyon na sinabi niya ito, papalo na si Till sa kanya, ngunit hinila siya ni Zenos palayo. Dapat nga siguro ay hinayaan na lang niyang gupitin ng babae ang cute niyang buhok. Pagkatapos niyon, naghagis si Till ng ilang bato sa kanya, na mabilis naman niyang naiwasan. Pagkatapos noon, iniutos ng amo ni Till kay Zenos na ice guy daw ito, pero ayaw niya itong gawin. Ito'y ikinagalit ng Blondie, na naniniwalang ang kawalan ng aksyon ni Zenos ay maaaring magdulot ng kamatayan ng isang aristokrata. Wala siyang pakialam sa buhay ni Till, sinasabing isa lang siyang alipin na maaari niyang palitan kahit kailan. Pagkarinig nito, tiniyak ni Zenos sa kaawa-awang duwag na pinahahalagahan niya ang bawat buhay ng pantay-pantay. Nagalit ang amo sa sagot na ito at gustong malaman kung sino sa impyerno ba talaga si Zenos. Bilang tugon, buong kumpiyansang inilahad ni Zenos na isa siyang manggagamot bago siya muntikang hatawin ni Till. Agad niyang pinalakas ang kanyang kamay at pinulbos ang malaking bato. Lubos itong ikinagulat ng amo ni Till, kitang-kita sa sobrang pagkabigla kung gaano kalaki ang pagkabukas ng mga mata niya. Gayunpaman, patuloy niyang nasaksihan kung gaano kabilis umatake si Till kay Zenos. Ngunit natutukoy ni Zenos ang bawat galaw nito at ipinukol siya sa pader nang hindi man lang siya hinahawakan. Dahil dito, bumagsak ang gusali mismo sa ibabaw ng amo ni Till pero sa kabutihang palad ay nakaligtas siya. Maya-maya lang, nagkamalay si Till at tinangkang bumangon. Nang makita siyang nasa ganoong kalunos-lunos na kalagayan, agad na tumakbo si Zenos upang tulungan siya, ngunit natuklasan niyang sinapian siya ng isang demonyo. Hinayaan niyang kagatin siya ni Till at sinamantala ang pagkakataon upang pagalingin siya mula sa lahat ng kanyang sugat at mula sa pagsanib ng demonyo. Dahil dito, nawala ng malay si Till, iniwang nagtataka si Zenos kung anong klaseng pagsasaka ba ang ginawa niya para masaniban ng demonyo. Di nagtagal, tinuldukan niya ang demonyo sa isang kayabang-yabang na paraan. Habang nangyayari ang lahat ng ito,
nanonood ang amo ni Till na halos hindi makapaniwala. Lubos siyang nakumbinsing isangang manggagamot si Zenos. Dahil dito, nakiusap siya kay Zenos na pagalingin ang kanyang mga sugat, ngunit sinabi ni Zenos na tapos na ang kanyang oras at pinayuhan siyang bumalik kinabukasan. Ngunit mariing tumutol ang amo ni Till dahil aalis na raw siya bago pa dumating ang susunod na araw. Inutusan ni Till's master si Zenos na pagalingin siya agad, ngunit sinabi ni Zenos na gagawin lang niya iyon kung magbabayad siya ng extra. Habang galit na galit, ang enggot ay naghagis ng isang bag ng mga barya sa kanya, umaasang sapat na iyon, ngunit sinabi ni Zenos na hindi pa rin. Nagalit ang amo ni Till nang marinig ito, lalo na't ang halaga na inaalok niya ay higit pa sa sapat para sa serbisyo ng isang manggagamot. Bago pa makapagpatuloy ang enggot, ipinaalam ni Zenos sa kanya na hindi siya isang lisensyadong manggagamot, kundi isang underground healer. Nang marinig ito, iniisip ni Till's master kung mayroong talagang ganitong underground healer. Hindi nagtagal, nagtanong siya kung maaari niyang kunin si Till bilang bahagi ng bayad. Walang pag-aalinlangan, pumayag siya at inutusan si Zenos na pagalingin siya, bago siya binigyan ng mga dokumento ng pag-aari kay Till. Pagkatapos, nagkamalay si Till at nagulat nang makita si Zenos sa tabi niya. Nais niyang malaman kung sino siya, at sinabi ni Zenos ang kanyang pangalan. Sinabi din niya na binili niya siya, kaya't ipinakilala ni Till ang kanyang pangalan. Bilang kanyang unang utos bilang bagong amo, inutusan niya si Till na isuot ang kanyang damit pang-anak at labis siyang nagulat sa utos na iyon. Sa tingin ko, nagugustuhan ko kung saan patungo ang mga pangyayaring ito. Dahil hindi siya makakalaban sa kanyang amo, napilitan siyang sundin ito at gawin ang sinabi ni Zenos. Pagkatapos niyang gawin ito, ininspeksyon ni Zenos ang kanyang katawan at napansin niyang may problema siya sa isang gallstone sa kanyang katawan. Bago pa man siya makapagsalita, pinagaling siya ni Zenos at winasak ang bato. Ang paraan ng paggawa nito ay ikinahanga ni Till, lalo na't nagawa niyang magpagaling ng magic nang walang anumang orasyon o komplikadong pamamaraan, kahit patuloy pa rin siyang nagsasalita tungkol dito. Nagtataka si Zenos kung bakit siya ganoon kasaya sa isang bagay na karaniwan lamang, bagamat nagpapasalamat siya sa kanya dahil pinagaling siya at nais niyang malaman kung ano ang maaari niyang gawin upang makapagbayad nang hindi nag-aaksaya ng oras. Sinabi ni Zenos na mayroong isang bagay na nais niyang ipagawa sa kanya. Sa una, inisip niya na baka nais ni Zenos na magplano ng isang bagay kasama siya, ngunit ipinakita lang niya sa kanya ang isang pahina ng aklat at inutusan siyang tulungan siyang hanapin kung ano ang nasa loob nito. Tila nabigo si Bro sa pagkakataong iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, nakakita siya ng mga dahon at iniabot ito kay Zenos. Nang makita ito ni Zenos, labis siyang natuwa. Nagpasalamat siya sa kanya at inalok siya ng kanyang kalayaan bilang kapalit. Punit-punit pa nga ni Zenos ang mga papeles ng pagkaalipin ni Till na sinasabing nabayaran na siya para sa pagliligtas sa kanya. Bagamat siya ay labis na masaya sa pagiging isang malayang babae, wala siyang ideya kung ano ang gagawin ngayon. Ngunit determinado siyang malaman ito at umaasang magkakaroon siya ng pagkakataon na ipaalam ito kay Zenos kapag natutunan na niya. Nang marinig ito, wala namang issue si Zenos sa kanyang plano. Inutusan din siya ni Zenos na dumaan sa kanya kung sakaling masaktan siya upang matulungan siya nito ng libre. Kinagabihan, bumalik si Zenos sa kanyang bahay at sinalubong siya ng mga babae na tila labis na masaya sa kanyang pagdating. Ang ilan sa kanila ay kumakuha lang ng mga prutas at isda at may isa pang napansin na siguradong may bagong babae si Zenos. Ngunit pinabayaan niya lang ito. Bago magsimula ang paghahanda ng hapunan, isa sa mga babae ang nag-alok na magluto ng itim na tsa para sa lahat ng kanila at tila natuwa si Zenos sa alok na iyon. Siguro kaya hindi nagustuhan ni Zenos si Till dahil marami siyang mga babae na pwedeng samahan. Si Zenos ay dating miyembro ng isang adventuring party. Maayos naman ang lahat hanggang sa isang araw, nagpa siya ang kanilang leader na si Aston na palayasin siya sa grupo. Pagkatapos nilang matapos ang isang guild commission, tinawag ni Aston si Zenos para sa isang pagpupulong at inihagis sa kanya ang isang gintong barya na may pangungutyang sinabi sa lahat na ang isang kawawang talunan na tulad ni Zenos ay malamang na hindi pa nakakita ng ganoon sa buong miserabling buhay niya. Hindi maintindihan ni Zenos kung bakit bigla na lang umasta si Aston na parang isang gago ng walang dahilan. Kaya't sinabi ni Aston nang malinaw sa kanyang tangang mukha na ang mga naiambag niya sa grupo ay wala na halos halaga nitong mga nakaraang araw at dahil doon,
Nagkasundo silang lahat na hindi na nila kailangan ang isang walang silbing talunan na tulad niya. Hindi sumang-ayon si Zenos. Sinabi niyang ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya at pinaalalahanan pa si Aston tungkol sa panahong kinuha siya mula sa squatter. Noong siya'y bata pa lang. Noon, gusto lang naman ni Aston na maging kaibigan siya. Kaya bakit ngayon ganito? Pagkatapos siyang gamitin sa lahat ng taon na ito, itatapon na lang ba siya? Ibig bang sabihin noon ay hindi na siya itinuturing ni Aston bilang kaibigan? Hindi makapaniwala si Aston kung gaano pa rin siya kadaling lokohin ni Zenos. Ginawa niyang malinaw na malinaw, hindi na nila kailangan ang isang dugyot na galing squatter na sumasama-sama pa. Ang grupo nila ngayon ay isa na sa mga pinakakilalang party sa buong bansa, at ang pagkakaroon ng isang tulad ni Zenos ay sisira lamang sa kanilang imahe. Gayunpaman, sinubukan pa ring ipaglaban ni Zenos ang kanyang lugar. Sinabing nakarating lang sila sa ganitong tagumpay dahil palagi siyang nandoon, ang kanilang maasahang manggagamot. Pero hindi siya binigyan ng kahit anong pagkilala ni Aston na sinabing ang ginagamit lang ni Zenos ay kung ano-anong kahina-hinalang magic na pinag-aralan niya ng mag-isa. Kung ang isang daga mula sa squatter tulad niya ay humarap sa mga maharlika o harit reyna, siguradong sisira lang siya sa reputasyon nila. Sa puntong iyon, wala nang masabi si Zenos. Kaya tinapos na ni Aston ang usapan. Sinabi niyang ituring na lang ni Zenos ang gintong barya na iyon bilang bayad sa kanyang pagkakatanggal, sabay tawa ng malakas habang tahimik na lumalakad palayo si Zenos. Samantala, may masamang nangyayari sa madidilim na kalsada, isang kahina-hinalang babae at ang kasama niyang archer ang sumusubok na dukutin ang isang babaeng elf na sa tingin ko ay si Lily, ang itinuturing ng ampon na kapatid ni Zenos. Halos hindi nakaligtas si Lily mula sa pagkakahawak sa kanya, nakawala lang siya dahil sinipa niya sa mismong target ang archer, pero kung tutuusin, wala naman talaga siyang laban sa isang tagabaril mula sa malayo. Gaya ng inaasahan, pinana siya agad ng archer at tinamaan siya sa binti, pero hindi pa rin siya sumuko. Ipinaglaban niya ang kanyang kalayaan hanggang sa kahuli-hulihan, gamit ang lahat ng lakas at tapang niya, hanggang sa tuluyan na siyang sinaksak ng archer sa tiyan para patahimikin. Si Zenos, na naglalakad sa malapit habang malalim ang iniisip kung anong gagawin ngayon na opisyal na siyang walang trabaho, ay nakarinig ng kaguluhan at nagpasya na silipin ito. Pagdating niya sa pinangyarihan, nakita niya ang babae at ang archer na nakatayo sa ibabaw ni Lily. At oo, halatang-halata namang may kasalanan sila. Pero nagkibit balikat lang ang babae at sinabing wala siyang pakialam. At si Lily ay pag-aari raw nila bilang alipin. Gumamit ng diskarte si Zenos. Inalok niyang bilhin si Lily. Iniabot ang parehong gintong barya na itinapon sa kanya ni Aston kanina. Dahil nasa bingit na rin naman ng kamatayan si Lily. Masaya namang tinanggap ng babae ang kasunduan at umalis na may mapanuyang ngiti. Ang hindi nila alam ay isa palang manggagamot si Zenos. Pagkaalis nila sa paningin, lumuhod agad siya sa tabi ni Lily at pinagaling ito sa mismong lugar. Nawala ang lahat ng sugat niya sa isang iglap at napatingin siya kay Zenos, nagulat na gulat. Hindi makapaniwalang nawala ang lahat ng kanyang sugat. Nagpasalamat siya sa pagligtas ng kanyang buhay at halatang nalungkot dahil wala siyang maibigay bilang kapalit. Pero sinabi ni Zenos na huwag na niya iyong alalahanin. Tinanong niya si Zenos kung isa ba siyang world-class healer at mas lalo siyang nagulat nang marinig na isa lang siyang self-taught na walang lisensya sa panggagamot. Tinanong naman ni Zenos kung saan siya nakatira, gustong ihatid siya sa isang ligtas na lugar. Pero inamin ni Lily na wala siyang tahanan, wala ring pamilya, ni totoong damit man lang, at halatang gutom na siya. Kaya't dinala siya ni Zenos sa isang lokal na kainan at umorder ng pagkain. Para lang sa kanya dahil wala na siyang sapat na pera para umorder din para sa sarili. Marami pa siyang ibang dapat alalahanin. Si Lily ay tila napasailalim na ngayon sa responsibilidad ni Zenos. Oo, maaari naman sana niyang iwan si Lily sa isang ampunan, pero alam na alam niya kung paano tratuhin ng mga lugar na iyon ang mga batang tulad niya. Samantala, curious si Lily tungkol sa trabaho ni Zenos. Hindi pa siya nakakakita ng isang taong basta-basta na lang naghahagis ng gintong barya na parang wala lang, kaya inakala niyang isa itong mayamang aristokrata. Pero nabigo ang inaasahan niya nang sabihin ni Zenos na kakakatanggal lang sa kanyang adventuring party at wala na siyang matuluyan ngayon. Pareho sila ng kalagayan ni Lily. Pero ang kaibahan, may pagkakataon pa rin si Zenos na makahanap ng matinong trabaho. At sakto naman, sa mga oras na iyon, isang lizardman na grabing sugatan ang gumapang papasok sa kainan na mamalimos ng tubig.
Base sa mga paso at uri ng mga sugat nito, inakala ni Zenos na binaril ito gamit ang magic gun. Halatang naghihirap sa sakit ang lalaki, kaya't agad na kumilos si Zenos at pinagamot ito sa mismong lugar. Karaniwan, ang mga healer na may ganoong kakayahan ay sikat na, kaya't ang katotohanang hindi pa narinig ng lalaki ang pangalan ni Zenos ay nakapagtataka. Pero sa kabila nito, taos-pusong nagpasalamat ang Lizardman at iniabot kay Zenos ang 4 na gintong barya bilang kabayaran sa pagligtas ng kanyang buhay. Unang beses iyong nabayaran si Zenos para sa pagpapagaling ng isang tao at doon nagsimula ang isang ideya sa negosyo, magbukas ng healing clinic, hindi lang para kumita, kundi para maibalik ang ngiti sa mga walang pag-asa tulad ni Lily at ng Lizardman. Pero may problema, dahil galing siya sa squatter, imposibleng makakuha ng maayos na lisensya bilang healer, kaya ang ibig sabihin nito, magiging labag sa batas ang pagpapatakbo ng isang healing clinic. Sa madaling sabi, kailangan niyang maging isang underground healer na kumikilos sa dilim. Hindi siya makikita ng batas at si Lily naman ay sumang-ayon sa ideya at dahil binili siya ni Zenos mula sa mga manghuhuli, itinuturing na niya ito ngayon bilang kanyang opisyal na amo. Ginawa niyang malinaw, susundan niya si Zenos kahit saan ito magpunta. Alam ni Zenos na hindi na niya mababago ang isip nito, kaya pumayag siyang isama siya kahit pansamantala lang hanggang sa makahanap siya ng ligtas na matutuluyan para kay Lily. Kinagabihan, naglakbay sila papunta sa labas ng bayan at nauwi sa isang abandonadong distrito na puno ng mga gibagibaan at walang kahit anong sinyalis ng buhay. Sa loob ng ilang milya, pinili ni Zenos ang isa sa mga wasak na gusali bilang perpektong lugar para simulan ang kanyang underground clinic. Mukhang bahay na pinagmumultuhan. Si Lily, na medyo mapamahiin, ay nagbabala sa kanya na kadalasan ay may mga nakakakilabot na undead monsters na ipinapanganak sa mga lugar na ganito. Pero wala siyang pakialam. Pumasok pa rin siya sa mansion, sobrang dilim sa loob, malamig at tahimik, kaya't nag-cast ng illumination spell si Lily na nagpapatunay na marunong nga siya ng simpleng mahika. Matapos niyang masiyasat ng mabuti ang lugar, nagpasya si Zenos na ayos na ito para sa kanila. Ang pinakamalaking bentaha, may bubong ang lugar na ito, isang bagay na hindi pa niya talaga naranasan noon dahil pinatutulog lang siya ng dati niyang mga kasama sa labas, parang isang askal. Gayunpaman, matibay rin ang mga haliging sumusuporta sa bahay, pero habang malapit na niyang kumpirmahin ang bagong tirahan nila, isang aninong figura ang lumitaw. Ang figurang iyon ay si Carmilla, ang magiging kasama nila sa bahay. Nang lumapit si Carmilla sa kanila, agad siyang nakilala ni Lily bilang ang Wraith Spirit, ang pinakamalakas na undead monster na kayang gawing multo ang kahit sino sa isang tingin lang. Lalong lumalim ang takot ni Lily. Pero si Zenos, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado ang mukha. Medyo nagulat siya na nakatagpo pa sila ng isang Wraith sa panahong inakala niyang nakuha na nila ang pinakamagandang pwesto. Nakita ni Lily ang katahimikan niya at napaisip kung bakit parang sobrang kalmado pa rin ng taong ito. Sa mga sandaling iyon, biglang sumugod si Carmilla sa kanila, pero agad namang pinrotektahan ni Zenos ang sarili nila mula sa pag-atake gamit ang isang healing spell. Doon lang niya lubusang naunawaan kung ano talaga ang mga nilalang na tinatawag na Wraith. Aparente, nakasalubong na raw niya ang mga ito dati noong pinapapunta siya ng isang kaibigan sa isang underground labyrinth para lang maglibang. Doon, daan-daan ang mga Wraith na nakaharap niya at doon niya natutunan na mahina pala ang mga ito laban sa healing magic. Ayaw ni Zenos na palalain pa ang sitwasyon, kaya magalang niyang tinanong ang mga Wraith kung pwede ba silang tumira roon. Nangako siyang hindi nila ito gagalawin o guguluhin, pero nainsulto si Carmilla sa sinabi niya. Sa halip, inutusan niyang sumuko sila at agad na muling umatake. Pero tulad ng dati, walang epekto ang kanyang pagsalakay. Nagsorry pa si Zenos matapos siyang bugbugin at sobrang nainis si Carmilla nang ma-realize niyang natagpuan na niya ang tunay na katapat. Bilang huling paraan, tinawag niya ang lahat ng kanyang ghost servants at iniutos sa mga ito na tapusin si Zenos at Lily. Sa ikinagulat ng lahat, pinulbos silang lahat ni Zenos sa isang bagsak lang. Dahil dito, napilitan si Carmilla, ang Wraith, na tanungin kung sino ba talaga siya at gaya ng dati, ipinakilala niya ang sarili bilang isang underground healer. Humiling siya ng isang kwarto para matulugan at isa pa para sa kanilang healing activities. At napilitan si Carmilla na hayaan silang gamitin ang unang palapag. Gayunpaman, may inutos si Carmilla ng may pagkainis. Huwag na huwag silang lalapit sa ikalawang palapag. Sa nasaksihan niya, naiwan si Lily na nag-iisip kung paano ba siya dapat tumugon sa lahat ng ito.
Kinabukasan, inayos nila ang unang palapag para magmukhang klinika at si Lily ay naka-uniforme pa ng nurse. Pero dahil walang dumarating para magpagamot, sobrang nabagot siya. Nag-alok pa siyang lumabas para mag-anunsyo kahit kaunti. Pero natakot si Zenos na baka malaman ito ng Royal Hospital. Kaya pinakiusapan niya si Lily na manatiling kalmado dahil siguradong may darating din na pasyente. At sa mismong sandaling iyon, may bumukas ng pinto at sinalubong agad ni Lily. Pagkakita niya rito, parang pamilyar ang mukha nito sa kanya. Maging si Zenos ay tila inaasahan ang pagdating nito. Halatang halata naman kasi, mayroon itong paso mula sa magic gunshot na dahilan kung bakit hindi siya makapunta sa isang tunay na ospital. Gayunpaman, sinabi ng lalaki na hindi siya ang nagpapagamot kundi ang kapatid niyang babae na tinamaan ng bala sa braso. Nang masinsinang suriin ito ni Zenos, napagtanto niyang tinamaan ito ng isang magic na may lason sa bala. At dahil nasa loob pa rin ng kamay ang bala, nagsisimula na itong mabulok. Nang marinig niya ang lahat ng ito, nagulat ang babae. Gusto niyang malaman kung kaya ba siyang pagalingin ni Zenos at siniguro naman nito na kaya niya pero kailangan munang putulin ang kamay bago kumalat ang lason. Tinanggap ng babae ang kanyang kapalaran at tinanong kung magkano ang aabuti ng pagpapagamot. Bilang sagot, humingi si Zenos ng 1,000,000 won na ikinagulat ng magkapatid, masyadong mataas, lalo pat mawawala rin ang kanyang braso sa proseso. Para makumbinsi siyang bumaba sa presyo, ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Zofia the Tornado. Isa siya sa 3 boss ng squatter at ang pinuno ng mga lizardmen, isang kilalang nagnanakaw mula sa mga sakim na mangangalakal at ibinabalik ang bahagi ng kanyang nakukuha sa mga mahihirap. Samantala, gusto ring malaman ni Zofia kung sino ba talaga si Zenos para humingi ng 1,000,000 won bilang bayad at sinigurado naman ni Zenos na i-regenerate din niya ang bagong kamay nito. Lubos itong ikinagulat ni Zofia. Ang ideya ng isang healer na kayang magpatubo ng bagong braso ay isang bagay na hindi pa niya naririnig kailanman. Nang marinig ito, nagtaka si Zenos kung paanong may healer na hindi nakakaalam ng simpleng konsepto ng regeneration. Malinaw na wala siyang kaalaman sa pamantayan ng mga healer sa mundong ito dahil hindi siya kailanman nakapag-aral dito. Matapos makipagbatian kay Zofia, agad na silang nagsimula sa operasyon. Bago simulan, bumuo si Zenos ng isang talim mula sa mana bilang pansamantalang scalpel na ginamit niya upang putulin ang kamay ni Zofia. Habang ginagawa ito, nag-cast siya ng isang spell sa bahagi ng putol upang pagalingin ito sa paglipas ng oras at maiwasan ang sobrang sakit. Pagkatapos nito, sinimulan niya ang proseso ng regeneration. Una ang mga buto. Pagkatapos ay ang mga ugat, daluyan ng dugo, kalamnan, at sa huli ay tinakpan ng balat. Sa lahat ng ito, labis na napagod si Zenos. Sa kabilang banda, labis na humanga si Zofia sa kanyang kakayahan at inamin na hindi pa siya kailanman nakakita ng healer na katulad ni Zenos. Habang pinupuri niya ito, tinawag siya ng kapatid niyang medyo slow at itinuro ang Wraith. Biglang sumingit si Carmilla sa usapan, galit na hindi nasira ang operasyon, bago siya umakyat pabalik sa ikalawang palapag. Samantala, sobra ang tuwa ni Zofia sa husay ni Zenos. Ipinangako niyang ipapadala ang mga tao niya sa klinika ni Zenos kung kailangan ng gamutan. Kinagabihan, nagparaan si Lily ng tsaa para kina Zenos at Carmilla na napilitang makisalo kahit ayaw. Ngunit hindi nagtagal at umatras si Carmilla pabalik sa itaas matapos mapaso ang labi niya sa mainit na tsaa. Habang patuloy na umiinom ng tsaa sina Zenos at Lily, tinanong niya kung bakit laging sugatan ang mga lizardmen at ipinaliwanag niya na may lumalaking digmaan sa squatter na kinasasangkutan ng mga lizardmen, mga orc at isang hindi pa kilalang lahi. Habang sinusubukan nilang alamin kung sino ang ikatlong grupo, bigla silang binisita ng mga ito na ayaw naman nilang makita. Pinamunuan sila ng kanilang leader na si Linga, na galit dahil ginagamot ni Zenos ang mga lizardmen na matagal na nilang pinaghirapang saktan. Dahil doon, dumating siya para tapusin si Zenos. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanyang mga pagsubok ang naging epektibo. Hindi niya masaktan si Zenos kahit anong gawin niya. Bilang huling paraan, iniutos niyang wasakin ng kanyang mga werewolf ang klinika na hindi nila alam ay pagmamay-ari ng isang wraith. Sinubukan silang balaan ni Zenos pero ayaw nilang makinig. Sa mismong sandaling iyon, nagpakita si Carmilla at handang wasakin sila sa galit pero nakiusap si Zenos na magpakalma siya. Nang makita ni Linga kung gaano kadaling nakikipag-usap si Zenos sa isang wraith, inakala niyang isa itong demigod at agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na lumuhod at magbigay galang sa kanya. Kinabukasan, isang orc ang dumating sa klinika para ipaalam kay Zenos na nais siyang makita ng pinuno ng mga orc, si Lady Lois.
Maayos ang takbo ng mga bagay para kay Zenos matapos niyang mapasunod sina Linga at ang mga werewolf. Pero isang araw ay dumating ang isang orc at sinabi na gusto siyang makilala ng kanyang amo. Inaasahan na ni Zenos na mangyayari ito, lalo na't nakaharap na niya ang dalawa sa mga pinuno ng squatter. Si Leia ang pinuno ng mga orc at ogre, at yumaman siya mula sa paghuhukay ng mga batong may mahika gamit ang kanyang matinding lakas, kaya't isa siyang malaking personalidad sa lugar na ito. Sa magandang banda, kapag natapos na niya ito, hindi na niya kailangang mag-alala na may manggugulo pa sa kanyang tindahan, kaya't nagpasya siyang tapusin na lang agad ito. Pero bago siya umalis, tinanong niya ang orc kung ang uri ba ng tao si Lowe na pwedeng kausapin ng maayos. Sumagot ang orc at sinabi kay Zenos na siya na raw ang pinakamatalino at pinakamarangal na taong makikilala niya. Ikinatuwa ito ni Zenos, pero naiintriga rin siya kung bakit hindi dinala ng orc si Lowe kasama niya. Kaya't ipinaliwanag ng orc na hindi siya makagalaw sa ngayon. Mukhang masama iyon, kaya't hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na tumakbo upang makita ang kanyang bagong pasyente. Dinala siya ng orc sa isang kuweba at ipinakilala si Zenos kay Lowe. Masaya siya na sa wakas ay nakilala na niya ito. Pero bago pa man siya may gawin, tinanong muna ni Zenos kung paano siya nalaman ni Lowe. Ipinaliwanag ni Lowe na ang mga lizardman at mga werewolf ay paulit-ulit na nagsasalita tungkol sa isang super lihim na manggagamot na hindi raw nila dapat sabihin kahit kanino. Medyo nasisira niyo ng buong layunin ng pagiging isang underground healer, pero mamaya na lang iyon haharapin ni Zenos. Ayon sa narinig ni Lowe, kayang gamutin ni Zenos ang kahit anong pinsala basta't nababayaran siya ng tamang halaga. Kaya gusto niyang makita kung gaano nga ba ito kagaling. Lumapit si Zenos sa kanya at tinaas ang kanyang kamay. Kaya tinanong siya ni Lowe kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Zenos na wala siyang nakikitang panlabas na sugat sa katawan ni Lowe, kaya siniskan niya ito para makita kung may problema sa loob. Nagulat si Lowe sa narinig dahil karamihan sa mga manggagamot ay hindi iyon kayang gawin. Pero para kay Zenos, dapat ay normal na gawain iyon dahil paano mo gagamutin ang pasyente kung hindi mo alam kung may internal injury siya? Sa anumang kaso, nang matapos ang pag-scan ni Zenos, natukoy niya ang isang bukol sa tiyan ni Lu at dahil may lumalabas na mana mula rito, naniniwala siyang ito ay isang mana stone. Sinabi ni Lowe sa kanya na tama siya at ang particular na monostones na ito ay may nakakabit na magic ng pagsabog, kaya't kung gagalaw siya mula sa kinatatayuan niya, baka sumabog siya. Tinanong siya ni Zenos kung may nagtangkang patayin siya sa pamamagitan ng palihim na paglalagay nito sa kanyang pagkain, pero sinabi ni Lowe na walang ganoong nangyari. Talagang gutom lang daw siya at napagkamalan niya ang bato bilang isang rice ball, kaya kinain niya ito. Kahit sino raw ay pwedeng magkamali ng ganoon. Okay, siguro hindi lahat, pero iniisip ni Zenos na wala namang dapat ikabahala. Dahil sa huli, lalabas rin naman ang monostone sa kabilaang dulo. Naghahanda na siyang umalis, pero sinabi ni Lowe na hindi ganoon kasimple ang lahat. Nang kainin niya ang bato, bahagya niya itong nginuya, kaya't kaunti na lang ang natitirang oras bago ito sumabog. Tinanggap na niya ang kamatayan bilang bunga ng kanyang pagkakamali, pero ang tanging inaalala lang niya ay ang kanyang mga tauhan na ayaw siyang iwanan. Tinanong siya ni Zenos kung ano ang inaasahan niyang gawin niya, kaya ipinaliwanag niya na gusto lang talaga niyang pumunta ito para maipamana ang lahat ng kanyang kayamanan. Kapag sumabog siya, katapusan na rin ng imperyong orc na itinayo niya, kaya mas pipiliin na lang niyang ibigay ang lahat ng kanyang pera sa isang taong makakagamit nito ng maayos kaysa mapunta ito sa maling kamay. Habang nagsasaliksik siya tungkol kay Zenos, nalaman niya na kahit mataas ang singil nito sa paggamot, may patakaran siyang gamutin ng libre ang mga bata, kaya sigurado siyang mabuting tao ito. Ibinato niya ang isang susi kay Zenos at ipinaliwanag na magagamit niya ito para makapasok sa kanyang kayamanang taguan kapag siya'y namatay. Pero hindi naman kailanman sinabi ni Zenos na pababayaan niya siyang mamatay. Ang katotohanang hindi pa siya sumasabog ay nangangahulugang kamakailan lang niya kinain ang monostone. Kaya tinawag ni Zenos ang kanyang scalpel at lumapit sa kanya. Walang sabi-sabi, sinimulan niyang hiwain ang tiyan ni Lowe at sa una ay sinubukan siyang pigilan ng kanyang mga tauhan. Pero pagkatapos ay itinaas ni Zenos ang batong may explosive magic. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagawa niyang hiwain si Lowe, kunin ang bato, at pagalingin agad ang sugat. Kaya hindi na niya kailangang mag-alala na sasabog siya. Pero ang Mama Stone ay napakadelikado pa rin. Kaya para sa kaligtasan ng lahat, hinawakan ito ni Zenos at pinisil hanggang sa sumabog ito.
Sapat sana ang pagsabog na iyon para wasakin ang isang buong kanto ng syudad, pero pinrotektahan ni Zenos ang kanyang mga kamay gamit ang defensive magic kaya't ayos lang siya, kahit na talagang masakit pa rin. Pagkatapos, ibinalik niya ang susi kay Lowe at sinabi sa kanyang hindi na niya kailangang mag-alala pa tungkol sa donasyon ng kanyang kayamanan. Hindi pa rin makapaniwala si Lowe na pinili talaga siyang iligtas ni Zenos kaysa tanggapin ang kanyang kayamanan, pero sabi niya, ang kailangan lang niya ay patas na kabayaran para sa kanyang paggagamot at masyado ng sobra ang buong kayamanan. Nagpasya na si Loewe na talagang gusto na niya si Zenos ngayon, kaya sinabi niya sa kanya na kung sakaling kailanganin niya ng tulong, sabihin lang niya ito at gagawin niya ang lahat ng makakaya para tulungan siya. Nag-alok si Shiguna na ang kanyang mga tauhan na lang ang magbigay ng seguridad sa klinika. Pero mas gusto ni Zenos na panatilihin ang distansya dahil siguradong magdudulot lang ng problema ang presensya ng mga tauhan ni Loewe. Lumipas ang ilang araw at nakasimangot si Lily sa may front desk dahil sina Zofia, Linga at Loewe ay mas madalas nang bumibisita sa klinika kamakailan. Ngayon na naiisip ni Zenos, napapansin nga niyang madalas na niyang nakikita ang mga ito at parang hindi naman sila nasusugatan. Kaya nagsisimula na siyang magtaka kung bakit pa sila pumupunta sa una pa lang. Inaakala niyang siguro ay nababagot lang sila, pero sinabi ni Carmilla sa kanya na halata namang umiibig ang mga babaeng iyon. Hindi maintindihan ni Zenos kung bakit sila mai-in-love sa kanya, gayong isa lang naman siyang karaniwang underground healer, pero alam ni Carmilla ang sinasabi niya. Medyo nag-aalala si Lily na baka isa sa kanila ang makipag-date kay Zenos at maagaw ang buong atensyon niya. Pero sabi ni Zenos ay hinding-hindi niya liligawan ang alinman sa kanila dahil walang personalan, pero ang weirdo nila lahat. Kahit ganoon, iniisip pa rin ni Carmilla na panahon lang ang bibilangin bago maglaban-laban ang tatlong iyon para magpasya kung sino ang makakakuha kay Zenos. Hindi iniisip ni Zenos na aabot sa ganoon kasama ang mga pangyayari, pero kinabukasan mismo, dumating si Zofia na may dalang basket ng prutas para kay Zenos at sinabi niyang iniisip niyang makipagdigmaan sa ibang mga fraksyon dahil sa hindi tinukoy na dahilan. Ginawa rin ni Linga at Lowe ang eksaktong parehong bagay at kahit gaano pa man tumutol si Zenos, ayaw talaga nilang makinig sa kanya. Natatawa si Carmilla sa buong sitwasyon at nagbibiro na maraming tao ang mamamatay dahil sa babaero umanong si Zenos, pero hindi niya nagugustuhan ang paraan ng pagsasabi niya nito. Itinakda ang labanan ng kamatayan sa tanghali ngayong araw, pero hindi niya pwedeng hayaang magpatayan sila para lang sa kanya, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan. Samantala, nagtipon na ang tatlo sa loob ng stadium kasama ang lahat ng kanilang mga tauhan at magsisimula na ang madugong labanan nang biglang dumating si Zenos. Lahat sila ay tumingin sa kanya para malaman kung ano ang sasabihin niya, pero sinabi niya sa kanila na hindi siya naroon para pigilan ang laban. Alam niyang matagal nang may galit ang mga ito sa isa't isa, kaya pababayaan na lang muna niyang magsuntukan sila hanggang sa makontento. Dahil pinayagan ni Zenos ang laban, pumayag ang lahat ng babae na ibigay ang lahat ng kanilang makakaya sa pakikipaglaban. At kung sino man ang mabuhay sa huli, siya ang may karapatang angkinin ang pagkabirhen ni Zenos. Hindi maalala ni Zenos na pumayag siya sa bahaging iyon, pero bago pa siya makapagsalita, nagsimula na ang labanan. Si Zofia ang unang kumilos at tinangkang putulin ang ulo ni Linga gamit ang kanyang mga daga, pero nakaiwas si Linga at nag-backflip palayo. Samantala, tumalon si Lowe at tinangkang i-dropkick si Zofia, pero nakailag si Zofia kaya't mga karakter sa likuran ang tinamaan. Nagbanggaan muli sina Zofia at Linga, pero bago pa man sila makapagtamaan, dumating si Loewe mula sa itaas at muntik nang durugin silang pareho. Naitulak si Zofia papunta sa sulok ng mga orc sa stadium, kaya't sinimulan niyang atakihin ang mga orc at ganun din ang ginawa ng iba sa mga kasapi ng kalabang fraksyon. Isa itong karumal-dumal na tanawin kung saan maraming tao ang nasusugatan sa kaliwat kanan. Pero sa ikinagulat ng lahat, kahit matapos ang 6 na oras ng labanan, wala pa ring namamatay. Sa sandaling iyon, napansin ni Zofia na kusang gumagaling ang mga sugat sa kanyang mga braso at sinabi ni Zenos na siya ang may kagagawan nito. Pumayag siyang hayaan silang maglaban sa tinatawag nilang death battle, pero hindi siya kailanman pumayag na may mamatay sa kanila dahil sa huli, mga pasyente pa rin niya sila. Medyo nahihiya si Zofia na ngayon lang niya naisip kung ano ang ginagawa ni Zenos, pero wala naman sa kanila ang nakakaalam na posible pala para sa isang manggagamot na gamutin ang ganoon karaming tao ng sabay-sabay at higit pa roon na magawa ito ng tuloy-tuloy sa loob ng mahigit 6 na oras.
Napagtanto nilang sa bilis ng paggaling ng lahat, hindi matatapos ang labanan, at iyon nga mismo ang gustong iparating ni Zenos. Hanggat hindi sila natututong magkasundo, hindi nila mararanasan ang tunay na kapayapaan, pero kung pakiramdam nila na kailangan pa rin nilang maglaban, narito lang siya para pagalingin silang lahat. At para malinaw, sisingilin niya sila para sa oras niya. Ngayon, napagtanto na ng mga babae kung gaano ito kahangal. Magsimula ng digmaan nang wala namang saysay, kaya't nagkasundo silang lahat na makisama sa isa't isa mula ngayon. Gayunpaman, ipagpapatuloy pa rin nila ang pagiging karibal pagdating kay Zenos. Nangako lang silang panatilihin itong walang karahasan. Samantala, tinanong ni Lily si Zenos kung bakit niya pinagkaabalahang gawin ang lahat ng ito, kaya naalala niya ang isang bagay na minsang sinabi ng kanyang guro sa kanya. Ang isang manggagamot ay itinuturing na third rate kung ang kaya lang nilang gamutin ay mga sugat, second rate kung kaya nilang pagalingin ang buong katawan, at first rate kung kaya nilang gawing mas mabuting lugar ang mundo. Kaya kahit hindi iniisip ni Zenos na sapat na siya para maging isang first-rate healer, gusto pa rin niyang subukang gawing mas mabuting lugar ang mga squatter na ito. At saka, kung hinayaan niyang mamatay ang lahat ng iyon dito, wala na siyang mga pasyente na gagamutin sa kanyang klinika. Iyon ang sinasabi ni Zenos, pero alam ni Lily na sinasabi lang niya iyon para itago kung gaano talaga siya nagmamalasakit. Kung magsimulang magkasundo ang iba't ibang fraksyon ng mga demihuman at titigil na sa pakikipaglaban, ang ibig sabihin noon ay hindi na kasing dami ng dati ang magiging pasyente ni Zenos, pero pinili pa rin niyang tulungan sila. Bahagi iyon ng dahilan kung bakit sobrang gusto siya ni Lily at sinabi niya ito ng direkta sa kanya, pero hindi talaga naiintindihan ni Zenos kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa anumang kaso gabi na, kaya plano ni Zenos na kolektahin ang kanyang bayad at umuwi na para magpahinga. Nagulat si Lily dahil akala niya nagbibiro lang si Zenos noong sinabi niyang sisingilin niya sila para sa paggagamot na ginawa niya habang naglalaban sila, pero seryoso pala talaga siya. Nakakapagod ang gamutin ang ganoon karaming tao kaya syempre gusto niyang mabayaran siya. Samantala sa kabisera, nakikita ang commander ng Royal Knights at ang pangalawang commander na si Krishna. Tinanong niya ang commander kung may nangyari at ipinaliwanag nito na may narinig siyang chismis na nagsasabing bigla raw natapos ang digmaan sa pagitan ng mga demihuman. Nagulat si Krishna sa narinig dahil matagal nang naglalaban ang mga demihuman para sa teritoryo ng mga squatter, kaya mahirap paniwalaan na bigla na lang silang nagpasya na magkaayos. Ni ang commander ay hindi rin lubusang naniniwala rito, pero kung totoo man ito, kailangan niyang gumawa ng aksyon tungkol dito. Ang kahariang ito ay matagal nang umiiral na ang mga maharlika at royal ang nasa tuktok at nanatili itong ganito dahil ang mga mahihirap na inaapi ay karaniwang abala sa pakikipaglaban sa isa't isa kaya hindi sila nagiging tunay na banta. Pero kung magkakaroon sila ng kapayapaan, pwede silang magkaisa at magsimulang humiling ng mga bagay gaya ng libreng serbisyong medikal para sa lahat. At walang may gusto niyan, hindi ba? Ayon sa mga chismis, may isang tao na naging tagapamagitan sa pagitan ng mga demihuman upang matigil ang kanilang labanan, kaya itinalaga ng commander si Krishna na siya ang humarap sa taong ito. Naiintindihan ni Krishna at nangakong hahanapin ang taong iyon at aarestuhin siya para sa kasuklam-suklam na krimen ng pagdadala ng kapayapaan. Samantala sa klinika ni Zenos, bigla siyang bumahing dahil may mga taong pinag-uusapan siya at pagkaraang mangyari ito, agad na nag-alala ang lahat na baka may sipon siya. Nag-alok si Linga na gamitin niya ang kanyang buntot bilang kumot at si Lu naman ay inalok siyang painitin ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang makakapal na hita. Sinabi ni Zenos sa kanila na karaniwang bahing lang iyon at kailangan pa niyang gamutin si Zofia, kaya dapat tumahimik muna sila hanggang matapos siya. Ginamot ni Zenos ang braso ni Zofia at nagpasalamat ito sa tulong niya. Pero medyo matagal na mula nang huli niyang gamutin si Zofia, kaya tinanong niya kung paano siya nasaktan. Ipinaliwanag ni Zofia na nasugatan siya habang nagtatrabaho kagabi. Nagnanakaw siya mula sa mga tiwaling maharlika at muling ipinapamahagi ito sa mga mahihirap. Pero habang palihim siyang pumapasok sa bahay ng isang maharlika kahapon, inatake siya ng pangalawang commander ng mga Royal Knights. Isa siyang baliw na babae na ang pangalan ay Krishna at babarilin ka agad ng mahiwagang apoy kung mahuli ka niya. Naramdaman ni Carmilla na kapag nakuha ni Zenos ang atensyon ni Krishna, tiyak na malaking gulo ang darating. Pero iniisip ni Zenos na wala naman siyang dapat ipag-alala dahil imposibleng isang mataas at makapangyarihang pangalawang komander ay mag-aaksaya ng panahon sa isang underground healer
na katulad niya. Samantala, nasa squatter si Krishna at naghahanap ng impormasyon tungkol kay Zenos. Nakita niyang magkakasundo ang lahat ng mga demihuman, kaya nilapitan niya ang isang lizard man at tinanong kung sino ang responsable sa pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng mga demihuman. Hindi alam ng lizard man kung sino si Krishna at alam niyang sinusubukang manatiling tahimik ni Zenos, kaya sinabi niyang wala siyang pwedeng sabihin sa kanya. Sinubukan niyang lumakad palayo, pero biglang inilabas ni Krishna ang kanyang baril at sinabing babarilin niya ito kung hindi siya sasagot sa mga tanong niya. Gayunpaman, handang mabaril ang lizard man para kay Zenos, kaya sinabi niya sa kanya na gawin na lang ito. Sa sandaling iyon, dumaan sina Zofia at ang kapatid niya at hindi handa si Krishna na makipagharap sa kanila ngayon, kaya nagpasya siyang tumakbo palayo. Napadpad siya sa abandonadong bahagi ng lungsod at sa hindi inaasahang pagkakataon, napadako siya sa klinika ni Zenos, kaya pumasok siya upang magtanong ng direksyon. Handang ipakita ni Zenos kung paano siya makakabalik sa sentro ng lungsod, pero biglang lumabas si Lily dala ang tsaa at nang makita ni Krishna ang tainga ni Lily na isang elf, agad niyang binaril si Zenos sa ulo. Hindi makapaniwala si Lily na basta na lang babarilin ni Krishna sa ulo si Zenos, pero sabi ni Krishna may sapat siyang dahilan para gawin iyon. Bukod sa kasalukuyan niyang misyon, inatasan din siyang imbestigahan ang sunod-sunod na kaso ng mga pagdukot sa lugar. At dahil tao si Zenos at elf naman si Lily, agad inakala ni Krishna na si Zenos ang dumukot kay Lily, kaya't binaril niya ito sa ulo. Maraming butas sa lohika ni Krishna dito, kaya ipinaliwanag ni Lily na parang inampun na siya ni Zenos at naroon siya ng kusa. Napagtanto ni Krishna na baka nagpadalos-dalos siya at kung iisipin, kakaiba nga namang masaya ang isang biktima ng pagdukot gaya ni Lily. Sa magandang banda, hindi nakamamatay ang mga bala na ginamit niya, kaya sigurado siyang hindi niya napatay si Zenos, pero sa palagay niya ay nawalan ito ng malay dahil sa pagsabog. Gayunpaman, laking gulat niya nang makitang tila ayos lang si Zenos. Humingi siya ng paumanhin sa paghusga at pamamaril, pero curious siyang malaman kung paano ito nakaligtas ng walang galos. Sabi ni Zenos, gumamit lang siya ng defensive magic para harangin ang bala bago siya tamaan, pero hindi ito pinaniniwalaan ni Krishna dahil sa pagkakaalam niya, walang ordinaryong defensive magic ang kayang pigilan ang kanyang mga bala. Ayon kay Zenos, ang kanyang defense magic ay pangkaraniwan lamang, kaya wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ni Krishna, pero sa loob ng maraming taon bilang pangalawang komandante ng Royal Knights, marami na siyang nakita at alam niyang ang mga shield ni Zenos ay kasing lakas ng sa Grand Sorcerer. Nang mabanggit ni Krishna na siya ay ang Vice Commander ng Royal Knights, agad na nakaramdam ng kaba sina Zenos at Lily dahil naisip nilang maaaring magdulot ito ng problema sa kanila. And mukhang may nais na pabor si Krishna na hihilingin kay Zenos. Upang maiwasan ang panibagong alitan, pumayag si Zenos na makipag-usap sa kanya, pero sabay-sabay din siyang nagpadala ng babala sa lahat ng kanyang mga kliyente upang matiyak na wala ni isa sa kanila ang lalapit habang naroon si Krishna. Umupo silang lahat at sinabi ni Krishna kay Zenos na siya ay nasa isang lihim na misyon at nais niyang humingi ng tulong mula sa kanya. Sabi ni Zenos ay ayaw niyang masangkot, pero iginiit ni Krishna na tungkulin ng bawat mamamayan na sundin ang utos ng mga knights. Dahil sa pagiging pabigla-bigla ni Krishna, nag-aalala si Zenos na baka barilin na naman siya kung tatanggihan niya ito, kaya nagpasya siyang makisabay na lang. Ipinaalam ni Krishna sa kanya na ang kanyang misyon ay hanapin ang isang partikular na lalaki at aristuhin ito agad kapag nakita. Wala siyang pangalan o description, pero ang mediator na ito ang siyang nagtapos sa digmaan sa pagitan ng mga iba't ibang paksyon. Nabilaukan si Zenos sa iniinom niyang tsaa nang mapagtanto niyang siya ang taong hinahanap ni Krishna, pero nagpanggap siyang kalmado at tinanong kung bakit niya hinahabol ang mediator. Ipinaliwanag ni Krishna na hindi maaaring baliwalain ng mga utos ng knights, ang isang taong may kapangyarihang magdala ng kapayapaan sa pagitan ng mga paksyon, pero nang subukan niyang pilitin ang isa sa mga lokal na residente sa pamamagitan ng marahas na interogasyon, tumanggi itong magsalita kahit pa sa gitna ng kanyang mga pagbabanta. Para kay Krishna, kung ayaw ng mga tao sa looban na isumbong ang mediator, ibig sabihin nito ay isa itong masamang utak na kailangang pigilan. Sinubukan ni Zenos na ipaliwanag sa kanya na posible namang iniiwasan lang talaga ng mediator ang pansin, kaya kung aalis na lang siya at titigil sa paghahanap, malamang ay wala rin namang kaguluhang mangyayari. Tinanong ni Krishna si Zenos kung kilala ba niya ang mediator, kaya gumawa ito ng palusot at sinabing nagsasalita lang siya base sa kutob.
Sa kahit anong kaso, hindi pwedeng balewalain ni Krishna ang mediator dahil may direktang utos siya mula sa kanyang komandante at ang sinumang may kapangyarihang tapusin ang digmaan sa pagitan ng mga paksyon ay itinuturing na malaking banta na hindi dapat hayaang malaya. Nagsalita si Lily at sinabing hindi kailangang mag-alala si Krishna tungkol sa mediator na manggugulo sa bansa dahil ang gusto lang niya ay kumita mula sa marangal na trabaho. Pero base sa paraan ng pagsasalita ni Lily tungkol sa mediator, mukhang kilala niya ito ng personal. Nataranta si Lily at agad na sinabi kay Krishna na hindi rin niya kilala ang mediator. Kaya nagsimulang magduda si Krishna, pero pinabayaan muna niya ito. Palalim na ang gabi, kaya sinubukan ni Zenos na gamitin iyon bilang dahilan para paalisin si Krishna, pero habang inilalabas niya ito, napansin ni Krishna ang kama sa sulok. Nagtataka si Krishna kung bakit may kama sa lugar na iyon, at ayaw ipaliwanag ni Zenos na magkasama sila ni Lily sa pagtulog doon dahil may rate sa itaas, kaya sinabi na lang niyang ekstrang kama lang ito. Pagkarinig pa lang ni Krishna nito, agad niyang tinanong si Zenos kung pwede ba niyang gamitin ang kama. Nahihirapan siyang makahanap ng base ng operasyon sa loob ng looban, kaya magpapasalamat siya kung papayagan siya ni Zenos na manatili roon hanggang matapos ang kanyang misyon. At syempre, handa siyang magbayad para sa matutuluyan. Hindi pwedeng tumanggi si Zenos nang hindi ito maghinala, kaya napilitan siyang pumayag at sa panig ni Carmilla, aliw na aliw siya sa buong pangyayari. Gumawa si Lily ng kaunting berdeng tsa para sa bagong bisita nila, pero hindi kayang uminom ni Krishna ng mainit na inumin, kaya sinimulan niyang hipan ito. Selos pa rin si Lily dahil may bagong babae na naroon na tila umaagaw ng atensyon ni Zenos, kaya para ipakita ang kanyang pagiging mas nakakataas, umupo siya sa kandungan ni Zenos at humiling na haplusin ang kanyang ulo gaya ng nakagawian. Ginawa naman ni Zenos ang gusto ni Lily, pero medyo naguguluhan siya sa biglaang kahilingan, kaya lumapit si Carmilla at sinabing nagseselos si Lily. Nagulat si Zenos nang biglang may bumulong sa kanyang tenga. Si Carmilla pala habang nakatago gamit ang kanyang invisibility. Pero talagang aliw na aliw lang siya sa lahat ng drama. Ayaw ni Lily na maagaw ni Krishna ang atensyon ni Zenos, kaya mas lalong naging malambing siya kaysa sa dati para ipakita ang kanyang pagiging dominante. Pero tila wala namang pakialam si Krishna at abala pa rin sa paghihip ng kanyang tsaa. Sa huli, nakatulog si Lily, kaya tinakpan siya ni Zenos ng kumot sa kama at bumalik sa sala para ipagpatuloy ang pag-uusap nila ni Krishna. Ikinuwento niya ang buong nangyari kung paano niya iniligtas si Lily mula sa mga mangangalakal ng alipin at lumalabas na bahagi ang mga ito ng isang ilegal na sindikato ng human trafficking na kumikilos sa paligid ng lugar na iyon. Iyon ang dahilan kung bakit sobrang agresibo si Lily kanina, pero sa kasamaang palad, wala ring impormasyon si Zenos tungkol sa mga kriminal na iyon. Sa ibang usapan, may tanong si Krishna dahil malinaw na si Zenos ay isang bihasang mage na perpekto na ang kanyang defense magic. Gusto malaman ni Krishna kung posible bang ma-regenerate ang isang buong braso kung maglalaan ng kaparehong dami ng training sa healing magic. Papunta na sana si Zenos sa pagtatanong kung ganoon ba talaga ka-big deal ang mag-regenerate ng braso para sa isang healer. Pero bago pa siya makatapos, sinabi ni Krishna na imposibleng mangyari iyon. Ang mga taong may ganoong kapangyarihan ay sina Sinks lang o ang pinakamataas na antas ng mga healer. Tinanong ni Zenos kung bakit niya ito binabanggit, kaya ipinaliwanag ni Krishna na kamakailan lang ay nagkaroon siya ng laban kay Zofia at naalala niyang malubha ang pagkasira ng braso ni Zofia. Pero nang makita niya ito kahapon, normal na ulit ang braso nito. Naniniwala siya na dapat ay may isang healer sa looban na may kakayahang mag-regenerate ng isang buong braso. At kung totoo nga iyon, makatuwirang ang healer na iyon ay may malaking impluensya sa mga pinuno ng mga paksyon. Balak ni Krishna na ipagpatuloy ang kanyang investigasyon kinabukasan ng umaga upang maghanap ng anumang palatandaan na maaaring magdala sa kanya sa healer na ito na sa tingin niya ay masama pero wala talagang ideya si Zenos kung bakit niya inisip na masama ang healer. Sa katunayan, mukhang negatibo ang pananaw ni Krishna sa buong looban, kaya tinanong siya ni Zenos kung may particular bang dahilan para doon. Inamin ni Krishna na maaaring may kinikilingan siya, pero iyon ay dahil may taong mula sa looban ang pumatay sa kanyang ina. Ang ina ni Krishna ay isang mabait na tao at tunay na gustong tumulong sa maraming tao hanggat kaya niya. Madalas siyang pumunta sa looban at mag-organisa ng mga aktibidad para pakainin ang mga taong hindi kayang bumili ng pagkain, pero isang araw, hindi na lang siya bumalik. Ayon sa mga saksi, ang ina ni Krishna ay inatake at pinatay upang maagaw ang kanyang singsing sa kasal at labis ang naging pagdadalamhati ni Krishna nang malaman niya ito.
Marami na sanang buhay ang nailigtas ng kanyang ina mula sa gutom, ngunit wala ni isa na nandoon para iligtas siya nang siya naman ang nangailangan ng tulong. Dahil doon, nagpasya si Krishna na sasali siya sa Knight's Order at magiging isang walang talong bayani na kayang maghatid ng hustisya sa mga kriminal sa looban. Kinabukasan, lumabas si Krishna upang ipagpatuloy ang kanyang imbestigasyon, kaya nakapagsimulang muli si Zenos sa paggamot sa kanyang mga pasyente. Pumasok si Zofia na may maliit na sugat sa braso at gusto niyang ipatingin ito kay Zenos. Sinimulan siyang gamutin ni Zenos, pero pinayuhan niya si Zofia na mag-ingat dahil hindi nila alam kung kailan muling susulpot si Krishna. At sakto, dumating si Krishna para magtanong ng direksyon dahil naligaw siya palabas. Pagkakita pa lang ni Krishna kay Zofia, agad siyang naglabas ng mga baril at bilang tugon, agad ding naglabas si Zofia ng kanyang mga kutsilyo. Nagkaroon ng kaunting tensyon sa pagitan nila. Tinanong ni Krishna si Zofia kung totoo bang may isang masamang healer na nangangalap ng mga kriminal upang takutin ang mga inosenteng tao. Hindi itinanggi ni Zofia na may healer nga, pero tiniyak niyang hindi ito masama. Si Zofia ay isang magnanakaw, kaya hindi siya eksaktong masunurin sa batas, pero alam niyang may mas malalalang ginagawa ang ilan sa mga nasa hanay ng mga maharlika. Halimbawa, narinig ni Zofia na iniimbestigahan ni Krishna ang sindikato ng human trafficking at matapos ang kaunting pagsisiyasat, nalaman niyang ang nasa likod ng lahat ay isang aristokrata. Hindi agad ito pinaniwalaan ni Krishna dahil nasa looban ang sentro ng operasyon ng sindikato, pero ayon kay Zofia, isa lamang itong tusong panlilinlang upang iligaw ang atensyon ng Knight's Order at hindi matunton ang tunay na salarin. Nag-aatubili pa rin si Krishna, pero tinanong niya si Zofia kung sino nga ba ang nasa likod ng mga pagdukot. Ipinaliwanag ni Zofia na ito ay isang lalaking nagngangalang Kalandor. Nahihirapan si Krishna na paniwalaan iyon dahil kilala si Kalandor bilang isang pilantropo na buong pusong nagtuturo sa mga ulila, kaya imposibleng ipagbili niya ang mga bata bilang alipin. Hindi naman talaga inasahan ni Zofia na paniwalaan siya ni Krishna dahil sa pananaw nito, lahat ng tao mula sa looban ay walang iba kundi mga kriminal. Pero hindi kailanman itinuring ng mediator ang mga tao roon ng ganoon. Itinuring niya ang lahat ng pantay-pantay at laging handang magbigay ng pangalawang pagkakataon. Hindi katulad ni Krishna at ng kanyang hangal na pakiramdam ng katarungan. Galit na galit si Krishna sa sinabi ni Zofia na iyon at muntik na siyang magpaputok, pero biglang humarang si Zina sa harapan niya at sinabihang ibaba ang baril. Sinubukan ni Krishna na paalisin si Zenos, pero sinabi nito na hindi niya magagawa iyon dahil pasyente niya si Zofia at hindi niya maaaring hayaang masaktan ito. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya agad nabanggit, pero inamin niyang siya ang mediator na matagal nang hinahanap ni Krishna. Inakala ni Krishna na nagsisinungaling lang si Zenos para pagtakpan si Zofia dahil imposibleng siya ang healing mediator. Pagkatapos ng lahat, isa na siyang master sa defensive magic, kaya hindi pwede na master din siya sa healing. Hindi naman tinatawag ni Zenos ang sarili niyang isang master, pero sigurado siyang bihasa siya sa parehong healing at defense magic. Dahil pareho lang namang nangangailangan ng pagpapalakas sa natural na kakayahan ng katawan, wala ni isa sa mga paliwanag na ito ang may saysay para kay Krishna at hindi pa rin siya naniniwalang si Zenos ang healer. Malinaw na panig siya kay Zofia, pero dahil sa paggalang sa kabutihang ipinakita sa kanya ni Zenos kahapon, nagpasya si Krishna na umalis ng walang laban. Habang palabas na siya, napansin ni Lilu na patungo si Krishna sa distrito kung saan nakatira ang mga aristokrata at agad na napagtanto ni Zenos kung saan siya patungo. Mukhang sineseryoso ni Krishna ang sinabi ni Zofia tungkol kay Kalandor, kaya nagtungo siya sa mansyon nito para makipag-usap. Siyempre, hindi niya maaaring sabihin na pinaghihinalaan niya si Kalandor bilang responsable sa sindikato ng human trafficking, kaya gumawa siya ng palusot kung bakit siya bumisita. Sinabi niya kay Kalandor na narinig niya ang tungkol sa kamakailang pagtaas ng mga kaso ng pagnanakaw sa lugar na ito at inamin naman ni Kalandor na nagkakaroon siya ng problema kamakailan sa gang ng mga lizardmen. Kaya sinabi ni Krishna na balak niyang dagdagan ang mga security patrol sa paligid. Pero bago iyon, gusto muna niyang inspeksyonin ang mansyon ni Kalandor upang malaman kung gaano kalakas ang kanyang personal na seguridad. Naiintindihan ni Kalandor kung bakit nais ni Krishna na inspeksyonin ang kanyang mga hakbang sa seguridad, kaya inalok niya itong libutin ang buong mansyon. Ipinakita kay Krishna ang kabuuan ng gusali at matapos ang tour, tinanong siya ni Kalandor kung ano ang masasabi niya tungkol sa kanyang seguridad.
Pinuri siya ni Krishna sa pagiging detalyado pagdating sa pagbabantay ng kanyang mansyon, ngunit pinansin niya ang isang bagay na medyo kakaiba sa loob ng tour. Tinanong ni Krishna si Kalandor kung pwede siyang gumamit ng banyo bago umalis, at wala namang problema kay Kalandor, kaya lumabas si Krishna mula sa kanyang opisina. Bilang isang mataas na ranggong aristokrata, hindi nakapagtataka na may mataas na antas ng seguridad si Kalandor, pero nakakapagtaka na sobrang effort ang nilalaan niya para sa likod bahay. Napagtanto niyang maaaring may kakaiba doon, kaya sumilip siya sa likod ng pader at doon niya nakita ang isang lihim na pasukan. Pumasok siya sa lagusan at sa kanyang matinding pagkabigla, tama si Zofia. Si Kalandor nga talaga ang nasa likod ng lahat ng mga pagdukot. Pero bago pa man makakilos si Krishna para tulungan ang mga bata, bigla siyang sinundan ni Kalandor at ginamit ang mga baril na iniwan niya sa itaas para pasabugin ang kanyang braso. Natatawa si Kalandor na napadali niyang naalis ang isang knight at sinabi niyang hindi sana ito nakialam sa lugar na ito. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay tapusin si Krishna upang maipagpatuloy niya ang kanyang operasyon ng trafficking. Pero bago pa siya makakilos, dumating sina Zofia at Zenos. Nag-alala si Zenos na baka mapahamak si Krishna nang mapagtanto niya kung saan ito patungo. Kaya hiniling niya kay Zofia na ipakita sa kanya ang daan. Ayaw ni Kalandor na may kahit isang saksi na makaligtas, kaya isinagad niya ang setting ng baril ni Krishna sa lethal at pinaputukan si Zenos sa mukha. Ngunit sa kanyang matinding pagkagulat, buo pa rin si Zenos kahit tinamaan siya, bagaman masakit ang tama ng mga lethal blasts. Nataranta si Kalandor at sinubukang tumakas pero aksidenteng nabitawan niya ang baril, kaya pinulot ito ni Zenos. Nagsimulang magmakaawa si Kalandor para sa kanyang buhay. At masuwerte siya dahil may patakaran si Zenos na huwag pumatay, ngunit wala siyang patakaran laban sa pagpapahirap at pagpapasakit. Kaya itinuon niya ang baril sa non-lethal at pinasabugan si Kalandor sa ulo. Pagkatapos nito, lumapit siya kay Krishna upang tingnan ang kalagayan nito. Pero sinabi ni Krishna na huli na para sa kanya. Wala na ang kanyang braso at nawalan siya ng malaking bahagi ng kanyang tiyan, kaya tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Pero sinabi ni Zenos na magiging maayos siya. Bagaman, babala niya, sisingilin niya ito ng mahal. Kaya dapat maghanda si Krishna sa isang malaking bill. Ilang minuto lang ang lumipas at bumalik na si Krishna sa normal. At labis siyang namangha na nagawa ni Zenos na pagalingin agad ang matitinding sugat niya. Napagtanto niyang nagsasabi nga ng totoo si Zenos nang sabihin nitong siya ang mediator. Pero ngayon, wala na siyang interes na arestuhin ito dahil naniniwala siyang isa itong tunay na bayani. Gayunpaman, hindi iniisip ni Zenos ang sarili niya bilang isang bayani sa sitwasyong ito. Isa lang siyang healer na siniguradong walang mamatay. Kung may ituturing mang bayani sa pagkakataong ito, si Krishna iyon dahil siya ang unang kumilos para sa kapakanan ng mga bata. Maaaring naliligaw siya ng landas minsan, pero sa huli, isa siyang mabuting tao na tapat ang hangaring mapabuti ang mundo. Tinulungan ni Zofia at ng mga lizard men na mailabas ang mga bata mula sa dungeon. Pero paparating na ang mga royal knights at ayaw ni Zenos na magkaroon ng abala, kaya nagsimulang umalis siya kasama ang iba. Gayunman bago siya makaalis, nahabol siya ni Krishna at tinanong kung bakit niya ito iniligtas kahit nakalaban niya ito noon. Lumingon si Zenos at sinabing gusto lang niyang masiguro na mababayaran siya ng buo. May utang pa si Krishna sa kanya para sa gabing tinuluyan niya sa klinika at inaasahan niyang mabayaran ito ng buo, kasama ang bayad para sa pagpapagaling bago matapos ang linggo.